process completion. So the crystallographic orientation varies from grain to grain. So ganito po yung nangyayari upon solidification. So paunti-unti po nagsisolidify yung atin pong structure po. Unti-unti po siya na nagiging solid yung ating ano po. Pag ganon, ito yung ating nagiging ano po ng crystal. So nag-iiba-iba po. Yan. Kita nyo, nag-iiba-iba po yung kanilang orientation. So kita nyo yung pattern nito, tsaka ito. So iba-iba po yung kanilang orientations. At yung boundary po, yung pagitan ng kada iba-iba pong orientations, ang tawag sa kanya ay grain boundary. So ito yan. Ito yung pag habang nagsusolidify pa rin po. Yan. So nag-growth yung ating mga crystals hanggang sa maging ganito. And ito yung space between the small crystal natin. Yan. So, ang tawag po dyan is the grain boundary. So, ito po yung tinatawag natin na grain boundary. Yan. So, kung susundan po natin ito pong ating letter C. So, same lang po siya. So, ito yon. Yan. Ito. Yan. So, pag ganito. Tapos, ito po. Yan. Pababa. Nagigets nyo pa. So, yung mga, di ba magkakaiba po yung ating naging orientations. Yung kanyang crystallographic orientations is na bago. So, hindi siya yung katulad nito na tuloy-tuloy po. So, nagkaroon siya ng tawag dito sa pagitan or yung spaces nito is the grain boundary po. Yung naiba po yung kanyang orientations. So, nagiging, ayan, ang tawag sa kanya is the grain boundary po. Naintindihan. Okay? Naintindihan ka po pag polycrystalline po. So, yes. Marami po siyang small crystals. So, pinagsama-sama siyang small crystals with the different crystallographic orientations. So, ito yung mga small crystals natin. Ito yung crystals natin. And then we have the non-crystalline solids. So ito po ay na-discuss na natin last time. Katulad nito, yung sa silicon dioxide. Yan. Although parehas po sila na silicon dioxide, but magkaiba po yung kanilang structure. So sabi dito, rapidly cooling through the freezing temperature favors the formations of the non-crystalline solid. Yan. Ito yung paulit-ulit ko po sinasabi. So because little time is allowed for the ordering process. So kaya po nagiging ganito yung kanyang structure po. So napo-form po natin ay non-crystalline material. Okay? Okay na po. Naintindihan po? Yes po. Okay. So, ang next po natin na i-discuss is about po sa imperfections of solids. Yan, sabi nga natin, nobody is perfect. Ano po? So, kahit sabihin na natin na ang crystal po, yung ating single crystal po is dapat perfect yung kanyang arrangement. But there are times po na nagkakaroon po siya ng imperfections. Dito, meron tayong iba-ibang klase po ng imperfections ng solids. So the first one po is yung tinatawag natin na point defects. So sa point defects po, meron tayong tinatawag po na vacancy and self-interstitial. Ano po, pag sinabi po natin na vacancy, so ito daw po yung tawag sa kanya ay vacant lattice site or one normally occupied but from which an atom is missing. So therefore, yung vacancy po natin, so yun yung ating tinatawag na missing atom. So nawawalang atom. So for example po, ito yung ating mga aggregates of atoms. So dapat, kita nyo po yung cursor ko.
Hello. Yes. Hello po. Yan. So, dapat meron tayo dito na isang atoms po. Kaya lang, nagkaroon po tayo dito ng vacancy. Nawawala po yung atoms na nandito. And sa halip na nandito siya, napapunta siya dun sa kabila. It's niyo po. So, kalimitan kapag may vacancy tayo, so nagkakaroon tayong tinatawag na self-interstitial. So, pag sinabi po natin na self-interstitial, same elements, pero pumunta siya sa tinatawag natin na interstitial site. So, pag sinabi natin interstitial site, so ito po yung spaces sa pagitan po ng ating mga atoms. And ito yung tinatawag natin na self-interstitial. So, sumingisingit siya sa pagitan ng mga atoms natin. Kaya nagugulo po yung arrangement ng atoms natin kasi sumingit siya. Nagigets po? Yes. Yan. So, ito yung tinatawag natin vacancy, and then this one naman po ay self-interstitial. So, pag sinabing self-interstitial, so same elements, and then pumunta siya sa interstitial site. Okay ha, nakadalawang ulit na ako. And then, sabi dito, all crystalline solids contain vacancy. And in fact, it is not possible to create such material that is free of this defect. So lahat po is may ganitong defect. So hindi po nawawala ng defect yung ating mga material. Yan, sabi ko nga, nobody is perfect. Ano po? So nagkakaroon po siya ng vacancy. Yan, so hindi tuloy-tuloy. Hindi lahat po is pare-parehas po yung kanyang pattern. So may part na nagkakaroon po ng imperfections. Ano pa? Sabi dito, the necessity of the existence of vacancy is explained using the principle of thermodynamics. So in the essence, the presence of vacancy increase the entropy of the crystal. So kapag meron po tayong vacancy, so na-increase yung ating amount po ng ating entropy. Yan. So yung entropy dun sa loob ng ating atom, so nag-i-increase siya. So once na meron po tayong tinatawag na vacancy. So may kinalaman siya in terms of the thermodynamics. Okay? And yung number of vacancy is para ma-determine natin yung number of vacancy, halimbawa sa isang material, so ito po yung formula na gagamitin natin. Yan. So yun yung formula na gagamitin natin. So we have NB, yan, is equal daw po sa N, yan. Tapos exponent po ng negative QB all over daw po ng KT. Okay? So wait lang. May kulang dito sa ating module 2. Wait lang ha, aking bubuksan po yung isinan ko po sa inyo na module. Baka yun na po yung aking buksan kasi may kulang dito. Yan. Are ha, NB is equal to N, exponent po ng negative QB all over po ng KT. Yan. So papaayos ko na lang po sa inyo. May nawawala po kasi na value para sa gas constant. Wait lang ha. Sa inyo ba, meron po? May nakalagay ka po sa inyo. Hello? Naandyan pa ba kayo? Yes po, Mr. Santos. Ang hina ng internet ko talaga. Yes po. Ma'am, yan po ba yung 8.62? Dalawa kasi dalawa po kasi yung value niya. Depende po sa unit ng ng QV. Wait lang ha. Yes po, ma'am. Baka Dalawa parehas po. lang din. Dalawa yung nasa module nyo.
Yes. Okay. So, ari po yung luma yung aking. Wait lang ha. Papalitan ko lang po na share. So, baka yung kayang tumagal ng machine yun ng 10 minutes. 5 lang usually ito. Na problema natin. So, mahina po yung internet. Oh my God. Wala kayo nakikita, no? Wait lang natin ha. Ay, ano ko lang po. Iintay natin na ma-download. Bakit? Yung nakasave pala sa aking laptop ay hindi pa ganun ka ano. Pinalin mo lang. Nagbago kasi ako ng ano, palipat-lipat kasi iba-iba ng laptop kaya Cloud lang. Ang galing po. Ito, increase lang to. okay na. Ay, wala pa rin. Pare, iba na lang po. Yan, napaudot na tayo. Wait lang ha, wait lang. Sorry po. Mag-ano pa ako ng panibago po. Yan. So, ito ba yung nasa inyo? Yes. Okay. Kaya lang hindi ako makapagsulat sa kanya. Yan. Sana yan. Pwede na siguro. Sa benefit na to. Okay, nakikita. Wait lang. Ba't ayaw na? Okay. So, ako na lang pong paliliitan. Okay po. Yan. So, bali ganito po yung ating equations. Yan. So, in order to determine po the number of vacancies. So, NB is equal to N. So, ari po ay exponent. So, yung E natin, di ba, meron tayo sa calculus na nakalagay na E. So, yun ay negative QB all over daw po ng KT. So, yun po yung kasamahan din niya. Yan. Parang ganyan po. N, tapos E raised to the negative QB all over daw po ng KT. Yan. Kasi baka kayo malito. Ano po? Kasi minsan kapag ginagamit ay yung exponent po. So, ang lumalabas po ay 0. So, ito po yung gagamitin natin ha. So, N, E raised to the negative QB all over daw po ng KT. So, yung N natin is the total number of the atomic site. And then yung QB natin is the energy required for the formations of the vacancy. So, dalawa po yung possible na unit niya. So, pwede po siyang joule per mole. And then, pwede din po siya na EB per atom. Okay? Okay po? And then, ang K natin, absolute temperature. So, pag sinabi natin na absolute, so dapat ang unit niya is naka-Kelvin. And then, next po, we have the value po ng K. So, ang K po natin is tinatawag natin na gas or Boltzmann constant. So, kung saan, ang kanya pong value is 1.38 times 10 to the negative 23. Yan. So, joule per atom Kelvin. O kaya naman po ay 8.62. Ariha ay 8. Yan, 8.62 times 10 to the negative 5. So, ari po ay EB per atom.
Kelvin. Okay po? So, yung value po natin ng gas constant ay nakadepende kung ano po yung value ng ating QB. So, kung ang value po ng ating QB is joule per mole, so ito po yung gagamitin natin. Sorry po, ay joule per mole or joule per atoms. And then, kapag naman EB per atom po, so ito naman yung gagamitin natin, 8.62 times 10 to the negative 5, yan, EB per atom, Kelvin. Yan. So, possible po ay naka per mole po. Yan. So, wait lang. I-verify po natin. Saglit lang po ha. Hindi ko ma-open talaga yung yung nasa po natin. Ano na, hindi pa rin nagda-download. Hindi pa rin nag-open siya. Pero, ang nandoon ngayon ay... So, wait lang ha. Ay, wala doon. Wala po siyang handa na lang. Ining, tama daw ang info mo. Sino doon nandoon? Hindi daw po kilala ang prof, ma'am, pero namin daw po ang natin. Alas na. Opo, alas na. Mamaya po. So, wait lang ha. Nang i-verify para tayo ay Ano ba ba? So kung pag-aaralan po natin yung mga crystallographic ng ating mga material, so napakaano po, sobrang deep na po ng kanyang discussions. Nakakaliyo na. Sobrang joule atom Kelvin at saka EB per atom Kelvin nga po. Tama po yung nasa module natin. Yan, so tama pala to. So atom po ha. Yun po yung nakalagay kay Callister. Yan, sorry po ay hindi. Yan. Sorry po ay joule per atom. Yan, Kelvin. Yan. And then, we have here po yung example on how to determine the number po of the vacancy. Yan. Sa atin pong halimbawa sa isang material or sa isang elements. So, for example, ito ha. Sabi dito, calculate the equilibrium number of vacancy per cubic meter for copper at 1,000 degrees Celsius. So the energy for vacancy formation is 0.9 EB per atom. And then the atomic weight and density for copper are 63.5 grams per mole and 8.4 grams per cm cube. So yan po yung ating given. Yan. So yan po yung ating given. And then ano daw natin kukunin yung number of vacancy. Ayan. So, ganito po ha. So, para ma-determine natin yung number of vacancy, so ito po yung equations na gagamitin natin. Kaya lang, yan. So, meron tayong given na QB. So, ang QB po natin is atom. So, therefore, ang gagamitin po natin na K po ay equal po sa 8.62 times 10. So, ito yung gagamitin natin. Times 10 to the negative 5 EB per atom Kelvin. And then, ang T natin, so 100 degrees Celsius, gamitin lang natin siya in terms of Kelvin. So, kaya po magiging value niya is 1273 Kelvin po. So, ganito po yung magiging equation. So, di ba? Meron tayong formula ng
density. So, density po ay equal siya sa, ano nga pong formula ng density natin? Number of atoms times daw po ng atomic weight, samaga po, all over daw po ng BC, yan, times daw po ng Avogadro's number. Yan. So, yung N natin, itong N na to, yan po yung ating N. Ang ibig sabihin po niyan, ang N natin, yan, equal po siya sa N, number of atoms, all over daw po ng BC. Kasi yung atin pong N, so sabi po dito sa N, total number of the atomic site. Yan. So ibig sabihin po ay, ito po yung number of atoms per unit cell. So kaya po ito yung kaparehas po ng ating N. So, N all over daw po ng BC. So, kaya po, kung ito po ay N natin equal sa N, so, magiging ang density po is equal to the N, tapos A, all over daw po ng Avogadro's number. So, therefore, yan, parehas na ha. Ari po ay N ha, ari po ay NA na maliit. Yan, makakaimal ito. Ari po yung Avogadro's number. Tapos, ito po is the N. Ito po yung N all over daw po ng BC. Yan. Times, ito po yung ating A. Yan. So, ang magiging N natin, equal po siya sa density. Yan. Times daw po ng Avogadro's number, all over daw po ng atomic weight. So, ito na po yung equations na to. So, dun po siya nanggaling. Kaya po, kung makikita nyo po, so ang unit natin ng N is number of atoms per meter cube. So, siya po ay number of atoms per unit volume po. Nako ha? So, bakit naging ganito ang equations? Hello? Yes. Nandyan pa ba kayo? Yes. Yan. So, ito yun ha. Ito yung equations natin. And then, isa-substitute lang natin. So, ang ginamit na natin dito ay 6.022. So, ang gagamitin na natin na Avogadro's number ha ay 6.022. So, times 10 to the 23rd. So, array atoms per mole. So, naka-parenthesis po ito. Yan. Multiply daw po ng 8.4. So, si 8.4 po is the density. Diba? Density po ng ating copper. So, 8.4 grams per cm cube. And then, nari pong 10 to the 6. So, yun po ay conversions po ng cm cube at saka po ng ating meter cube. Naku ha, conversions lang po ito. Pwede wala dito multiplier. So, kung ang ginamit natin dito na unit is naka meter cube na. So, hindi na natin kailangan itong 10 to the 6. So, ginamit lang to convert po yung ating meter cube sa cm cube. So, naiintindihan po. Hello? Hello po. Andyan pa kayo? Yes. Okay. And then, after nun, so divide daw po ng atomic weight. So, atomic weight natin is 63.5 grams per mole. So, magiging makakancel na po natin yung grams, pati mole. Yan. Tapos, ang matitira na lang po natin, so yung cm makakancel na po. So, matitira na lang po is atoms. Ito yung atoms. Yan, per meter cube po. Yan, ako ha. So, makikicheck nga po ako kung tama po ang sagot. Kung siya po ay 8 talaga. 8 times 10 to the 28 po.
Tama po ba? Yes. Yan. 7.9 yata, ano po? Ano yung sagot nyo? Yung exact na sagot nyo? Hello? Yes po. Yes po, Mr. Santos. Ang exact po na sagot ko po ay 7.966111036 times 10 raised Ano po? Sorry po. Ah, Ang sagot mo? 7.966. Ako, 7.9. Yes. Okay, so pag ni-round off natin ay 8 na. Ano po? Okay po, thank you, Mr. Santos. Ating value po ng ating n. And then, ang gagawin lang natin, isa-substitute natin siya dito. Ito ha. Yan, isa-substitute natin yung 8. Yan, times 10 to the 28 atoms per meter cube. And then, exponent po natin ng 0.9. Ari po ay EB per atom ha. EB per atom. Hindi ko alam kung bakit kulang-kulang baga ito. Yan, EB per atom din po. All over ng K. And then, yan. Ito po ay 1273 Kelvin. Kasi ang atin po, temperature po is 1000 degrees Celsius. So, makakancel na natin yung EB per atom. Yan. Tapos, makakancel na din natin po yung Kelvin. So, kaya matitira po ay atoms. Yan. Per, yan, meter cube. Yan. So, di ba ang vacancy naman natin, ang tawag sa vacancy natin is the missing atom. So, ito din po, number of atoms per meter cube. Yan. So, makikicheck nga po ako kung tama ito. Tama po? Hello? Tama po, 2.2? Parang 2.18 na po. Yes. Times 10 to the 25th. Yan. So, yung iba po, katulad ni Mr. Gutierrez. Oh, Mr. Gutierrez, ano yung sagot mo? 2.18 or 2. Ano po? 2.18 po. Yan, so 2.18 ano po. So, yun ay naka-exponent, katulad ng sinabi ko. Kasi kapag ginawa natin dito yung nasa baba po, yung EXP, so, ang nagiging sagot po is equal to 0. So, mali po yun, ha? So, ang gagamitin ay E raised to the negative QB all over daw po ng KT. So, yun yung gagamitin natin. Okay? And then, ang sunod naman natin is we have po, yan, yung self-interstitials naman po ay nasabi ko na sa inyo kanina. Sabi dito, it is the atom of the crystal that is crowded into the interstitial site. And so when we say interstitial site, so a small void space that under ordinary circumstances is not occupied. So yun yung spaces dito ha. So itong mga to, yan. So itong part na to, yan yung mga yan, yun yung tinatawag natin na interstitial site. So dito po sumisingit yung ating tinatawag na self-interstitial. So kapag nagkaroon ng missing atom, so ang tendency niya pumunta po dun sa ating mga interstitial sites. So dun siya napapapunta. Okay? Okay po? Yes. Hello po. Yeah. So, ang next naman po natin ay yung impurities naman ng ating solids. Yan. So, bukod sa, di ba, meron tayong vacancy, saka po self-interstitial. So, may tinatawag din po tayo na substitutional. Yan, substitutional impurity atom. So, when we say impurity atom, so magkaiba po sila ng elements. So, halimbawa, ito yung elements natin na isa. So, meron tayong napaligaw na other elements po. So, kapag ganyan, so, yun po yung tinatawag natin na impurity atoms. So, kasi iba na po siyang elements. So, kapag ganito,
So, di ba meron tayong missing atom? So, sa halip na siya ay missing atom, meron sudyang nag-substitute sa kanya na other atoms po, na impurity atoms. So, ang tawag dito ay substitutional po. Substitutional impurity atom. So, ito pala yung nakalagay. So, substitutional impurity atoms. And, meron din po tayong tinatawag na interstitial impurity atom. So, yung kanina kasi ay self-interstitial. So, ngayon po, meron din tayo na mga, na mga impurity atoms na pumupunta siya dito sa mga singit-singit na to. Yan. Kalimitan nangyayari ito kapag may mga alloying tayo. So, okay lang naman po na magkaroon ng imperfections. So, kaya po tayo nakakapag-alloy kasi meron po tayong mga imperfections. Yan. Kaya tayo nakakapag-add po or nagkakaroon po ng reactions din sa iba kasi meron tayong tinatawag na imperfections po. Yan. So, sa mga ganito, pwedeng sumingit dito yung mga other elements po. Yan. And kapag madami na po tayo dito ng mga elements, pwedeng mabago po yung property ng ating material. Yan. Sa mga ganyan singit-singit, so ang tawag po dyan ay interstitial. Yan. So, ito yon. So, we have the interstitial impurity atom. Okay? Okay po? Yan. So, yan po yung unang ating defect ha, yung points defect. So, sa points defect, so meron tayong vacancy or missing atom. Meron tayong tinatawag na substitutional atom. So, substitutional impurity atom. Meron din tayong tinatawag na self-interstitial at saka po interstitial impurity atoms. So, yun po yung under po ng ating point defects. So, ngayon naman po, meron naman tayong tinatawag na dislocations or yung tinatawag natin na linear defect. So, di ba, meron tayong arrangement, may pattern tayo. So, meron tayong isang linya. Meron tayong mga line. Di ba, yung sa mga packing natin. So, dito nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin na dislocations. Yan. So, sa dislocations po, so meron tayong parang po to, 3 types po ng dislocations. So, the first one po is yung tinatawag natin na edge dislocations. So, ito yung una natin. So, dislocation. So, na-dislocate po or naiba po yung pattern natin. Yan. So, or tinatawag din siya na dislocation line po. So, hindi po tumama yung dapat na line natin. So, parang nag-iba po. So, nagkaroon ng dislocations in terms po ng line. Yan. Lalong-lalo na kapag naiiba po yung arrangement ng ating atoms. Yan. So, nagkakaroon po siya ng dislocations. Ang edge dislocations po. So, ganito po yung itsura ng tinatawag po natin na edge dislocations. So, itong pong part na to, so sa halip na meron tayong atom dito, yan. So, wala po ngayon. Kaya po ang nangyari, so naiba po, na-dislocate po yung ating other atoms pa nandito sa baba. Nag-iba po yung kanyang arrangement. Kita nyo po? So, nag-iba yung spacing nila, tapos yung iba, gumipot. So, nadi-dislocate po siya. Nakuha po. Yan. So, nilagyan ko lang ha. So, sa halip na merong atoms dito, kasi yung tuloy-tuloy po dapat ganito. Straight dapat ito. Yan. So, since nagkaroon po dito ng dislocations, yan. So, pinag-uusapan na natin hindi lang yung isang atom, missing atom, kundi po, yan, yung isang linya po, meron pong nagkaroon ng, yan, mga missing atom tayo dito. Yan. Dapat meron dito, pero nawala po. Kaya na-dislocate po yung ating mga atoms. So, ang tawag sa ganito is the edge dislocation line. Nakuha po? Yes po. And so, pag line yung pinag-uusapan natin. And then, may another pa po na, na type po ng dislocation. So, ang tawag naman sa kanya is,
screw dislocations. Yan. So, dito naman parang umipod. Umipod po yung line natin. So, kita nyo po, are, sa halip na ito'y dire-diretso dito. So, lumampas siya dito sa part na to. Yan. So, tapos dito. Yan. So, nagkaroon dito, parang nag-slide po. Yan. Nag-slide po yung ating part na to. So, nagkaroon po siya ng dislocations po. Yan. So, yung buong ito, na-dislocate po siya. So, ang dahilan din nito is, possible, yung tinatawag natin na nagsimula din siya sa edge dislocations. So, dito kasi, maramihan na. So, marami na po yung na-dislocate. So, nagkaroon ng, na-slide po siya. Nagkaroon po ng distortions. Yan, dun sa atin po, arrangement po ng mga atoms. Yan. So, di ba ito may mga cube-cube tayo dito. So, na-move po siya. So, nag-slide po yung ating yung positioning po ng ating atoms. So, ganito po yung nangyayari sa kanya. Yan. So, sa halip na dire-diretso siya na ganito, so, na-dislocate po siya. So, umipod. Yun yung tinatawag natin na screw dislocations. While yung last po na type of dislocation, so, ang tinatawag naman natin siya na mixed dislocations. So, siya po is combinations ng line dislocations at saka po ng screw dislocations. So, ito po yung example niya. Kung makikita niyo po dito sa table, so may part po dito. Yan. Kasi 'di ba kanina lumampas siya dito, meron tayo ditong lampas. Ano po? So ngayon, ito po nagkaroon dito ng screw dislocations po. So inipod siya. So kita niyo po, meron ditong arrow na nakalagay. So parang siyang nag-slide. And then dito naman po sa part na to, so hindi siya nagtuloy-tuloy po yung line natin dito. So nagkaroon po dito ng part po ng edge dislocations. Nakuha po. So combinations po siya ng screw at saka edge dislocations, yung ating mixed dislocations po. So naintindihan ka po? Yes. Hello po. Tapos, meron din tayong tinatawag po na interfacial defects. Yan. So, di ba, meron tayong points defect. Meron naman tayong tinatawag na linear defects. So, ngayon naman po ay interfacial defects. So, kapag ganito naman, sabi dito, are boundaries that have two dimensions and normally separate regions of the materials that have crystal structure or the crystallographic orientations. So these imperfections include external surfaces. Ba't nagkakaganon? External surfaces po, we have the grain boundaries. So yung grain boundaries natin, so isa po yun sa tinatawag po natin na nagkakaroon po ng defects. Pati po sa mga phase boundaries po natin. Yan. Tapos yung ating defect din po dun sa ating twin boundaries and yung ating stacking fault. Yan. So nagkakaroon ng fault po dun sa ating, di ba meron tayong stacking sequence. So nagkakaroon ng fault dun sa sequence na yun. Okay? So pag sinabi po natin na external surfaces, yan, sabi dito, the surface atoms are not bonded. Yan. To the maximum number of the nearest neighbor and are therefore, sabi dito, in a higher energy state than the atoms at interior position. So, mas malaki daw po yung entropy nito dun sa surface kasi hindi natin na ma-maximize yung number of the nearest neighbor natin. Kasi di ba sa external naman, di ba? Sa external, di ba pag sinabi natin external surfaces, yung pinaka-surface na dun sa labas. What I mean po, halimbawa, meron tayo isang box. Yung surface dun sa box natin, yung mga isang gamit. So, wala na siyang kasama na na kabanding.
kasi dun sa internal po, sila meron po na nearest neighbor. Pero yung, pag ikaw na yung nasa ibabaw, so, hindi mo na-maximize yung number of nearest neighbor mo kasi wala nang atoms dun sa taas mo. Naintindihan ka po? Hello? Yes po. Hello po. Okay. Sabi dito, So, sabi dito, the bonds of these surfaces atoms that are not satisfied give rise to a surface energy. So, tumataas daw po yung ating surface energy dun sa mga atoms na naandun sa surface. Kasi nga po, hindi po fully maximize po yung number ng kanilang nearest neighbor. Yan, for example, di ba, sa ating FCC. Sa FCC po, ang number ng neighboring atoms natin is 12. Pero kapag ikaw po ay nandun sa external surface, ano po? So hindi na maximize. So sa halip na, 'di ba, 12 yung iyong neighboring atom. So nagiging ano na lang siya. 8. So yung sa corner na 4 and then yung sa face na 4. So wala kang another na susunod po na face. Kasi naandun ka na sa external surfaces po. So, wala ka ng kaband na other atoms. Nakuha pa. Yes po. Yan. So, sabi dito, to reduce this energy, materials tend to minimize, yan, if all possible, yan, so the total surface area. So, minimize daw po yung ating surface area. Yan. Para ma-reduce daw po yung kanyang energy sa surface natin. Okay? And then, ang sunod naman is we have po yung dislocations in terms daw po ng ating grain boundary. Yan. So, sa grain boundary po, yan. Ito po yung example po ng grain boundary. Yan. Kita nyo po, may iba-iba po sila na orientations. Nag-iiba-iba po, pare-pares yung pattern nila. Yan. Pero pagdating dito, sa kabilang side na to, so iba na po yung kanilang pattern. So ang naghihiwalay sa orientations ng ating mga, yung ibang pattern ng ating pong atom, so yun yung tinatawag natin na grain boundary. So ito yung tinatawag natin na high angle grain boundary. So ito naman po ay yung ating small angle grain boundary. Yan. So sabi dito, the grain boundary is represented schematically from the atomic perspective in figure 3.8. So within the boundary region, so which is probably just several atom distance wide, so there is some atomic mismatch. Yan, in the transitions from the crystalline orientations from one grain to that of the adjacent one. So various degrees of crystallographic misalignment between adjacent grain are possible. Yan. So makikita natin siya sa figure 3.8. Yan. When this grain mismatch is slight, so on the order of the few degrees, so then the term small or low angle grain boundary is used. Yan. Kapag konti lang po, yan. So kapag konti lang yung yung difference nila, yan, small angle po. Small angle grain boundary. Kita niyo ga po halos same lang, konti lang yung kanilang pinagbago. Po, halos hindi na visible, di ba? Yung kanilang pagkakaiba ng orientation. Halos dire-diretso siya. So while this one, mas malaki po yung kanyang degree. So hindi siya tuloy-tuloy. Kita niyo po, kapag ganito, yung kanyang orientations, tapos pag ganon. So mas malaki po yung kanyang angle po ng pagkakaiba ng orientations ng ating structures po, ng ating crystal. Yan. Yan. So, yun po. Adjacent. So, various degrees of crystallographic misalignment between adjacent grains are possible. Yan. When the orientation mismatch is slight, so on the order of few degrees, so then the term small or low angle
grain boundaries used. So these boundaries can be described in terms of the dislocation array. And then, one simple angle grain boundary is formed when the edge dislocations are aligned in the manner of 3.9 daw po. Kapag sabi dito, simple angle grain boundary naman daw po yung na-form. So, meron naman tayong tinatawag po na tilt boundary. So, ito din po is under ng angle of misorientations po. So, naiiba po yung kanyang kita nyo ga po. Ere. So, ganito po yung tinatawag natin na tilt boundary. So, demonstrations of how a tilt boundary having an angle of misorientations results from the alignment of dislocations, edge dislocations. So, makikita nyo po dito. So, nagkaiba. Kita nyo to? So, meron tayong tinatawag na, wait lang. Ayusin ko lang. Ano po? So, kita nyo ito. So, nagkaroon tayo dito ng edge dislocations. And then, pagdating dito, meron din po tayong edge dislocations. And then, ito din po, yan, nagkaroon din tayo ng edge dislocations. So, yung angle na to, yan. Yung angle na to, yan. So, nagkakaroon po ng misorientations. Kasi nga po, may mga, lahat yun ay nag-start lang din eh. Wait lang. Ano? Hirap-hirap na nga explain na rin tapos ay nagluloko pang aking Yan. Nawalo. Yan. Nasaan na tayo? Yan, are. Yan, kita nyo po. Kapag areha yung sa tilt, so nag-iiba yung orientations niya. So lahat dito ay nagsisimula lang sa edge dislocations. So pag nagkaroon ka ng edge dislocation, so other po ay nagkakaroon din po ng misalignment or misorientations po ng ating angle. Yan. So kita nyo po, edge dislocation lang din to. So same po din sa sa screw. Sa screw naman, madamihan po. Yan. And then meron din po tayong phase boundaries na tinatawag. So dito naman yung separations po ng ating mga different phases. Yan, meron tayong tinatawag na mga phase diagram kung saan nandun po yung liquid, solid, at saka po yung mga other, halimbawa, solid na magkaiba po yung elements. Okay. So, sa phase boundary po, ang ating pong multi-phase po ng materials ay nag-i-exist. So, meron din po tayo na kung saan yung 3 phase po ng ating materials, so nag-i-exist po siya din sa isa lang. So, ito yon. Napapakita ko po sa inyo yung tinatawag po natin na phase boundaries. So, wait lang ha. Introductory. Okay, wait lang ha. Phase diagram na lang. Wala kasi din kay Callister po na po. So, sa una, ang ating doon na kayo ng support, support ay alawan. Matching po ang aking support. Support. Gusto ko din na lang support. Wait lang. Isang support na Wala akong makita na mas maganda po na hindi nilalagay din. wala, wait lang. Phase diagram na lang yung aking po. So, sa phase boundaries po, dun daw po nagko-coexist yung ating multi-phases. So, wait lang ha. Para mapakita ko po sa inyo ng ayos. How do you apply thermodynamics?
niya ay SM. So, hindi siya nilabas. Kahit yung pieces po yung ang one. Ang pieces is one, ang one at saka SO1. This is yung po out. SO5 po ang kayo. Wait lang. Wait lang. Babaguhin ko lang po yung presentation natin. So, sabi po dito, SO1, SO5. Meron pa rin lang naman. Tapos ang support, okay. Yan, nakikita nyo po. So, sabi natin sa phase boundaries, so sabi dito, nag-exist daw po dito yung ating multi-phase material. So, in which a different phase exists on the side po of the boundary. Yan. So, each of the constituent phase has its own distinctive physical or chemical characteristics. So, phase boundaries plays an important role in determining the mechanical characteristics of some multi-phase metal alloy. So, ganito po yung example ng isa pong phase diagram. Yan. So, using po the phase diagram, madidetermine po natin yung atin pong tinatawag po na phases ng ating mga material. Yan. So, itong kita nyo po yung letter B. Yan. So, yung letter B po, so, ito yon. Bakit? Yan. Kita nyo po itong B na to. Yan. So, dyan po nagko-coexist yung same, different po phases. So, for example na to, meron tayong solidious line at saka liquidous line. Yan. So, yun yung nagsaseparate po sa liquid at saka dun sa ating solid. And then, dito po sa gitna, dito po nagko-coexist yung ating pong solid at saka po yung ating liquid. Gets po? Yan. So, ito yung example po ng phase boundary ha. So, dun sa letter B, so nagko-coexist po dyan yung liquid at solid. So, meron po siyang multi-phase na nangyayari. So, nagko-coexist po yung different phases. So, katulad din po nito, nasan pa ba yung iba? So, magkaya na pa tayo ng other phase diagram. Wait lang. So, katulad nito, so, meron tayo dito na mga nagko-coexist po. So, dito, yan, ito po yung ating halimbawa ay B, ang beta po natin, and then alpha, the liquid line. Tapos ito yung alpha at saka yung liquid line. So, nagkakaroon po ng coexist. And then, yung pinaka-boundary natin, halimbawa, for example, dito sa mga ganito. So, dito po, yan, nagmimit. Ito yung parang pinaka-boundary para sa solidius, tapos dun sa beta, and then, yung ating mga liquid, yan. So, sama-sama na dito. So, sa mga intersections na to, so yun yung pinaka-boundary po natin. Kung saan doon po nag-exist po yung different phases ng ating material. Balik na tayo ha sa module 2. So, hindi ko alam kung, pero hindi na natin madidiscuss po yung phase diagram, pero napakaganda pong i-discuss po yung ating phase diagram. Kasi, using po the phase diagram, doon natin malalaman kung ano yung phases ng ating material. So, for example, ito po ay phase diagram po ng copper and silver. Yan. So, copper and silver. So, kapag alam mo yung compositions and yung temperature na ginamit natin, so, malalaman natin kung ano yung phases dun sa ating material. So, for example, 40% po ng ating ng silver. And then, ang temperature na gagamitin natin is 1,000, halimbawa, 100. So, 40, and then 1,100. So, therefore, so yung ating pong phases ng ating material, nandun siya into a liquid form. Yeah. So, sayang kasi hindi na natin siya madidiscuss po. Hindi siya kasama dun sa po. Katulad nito, wait lang. Yung ating pong unang
Una pong pinakita sa inyo. So, wala dito. Nasaan siya? Yung una kong pinakita sa inyo, katulad nito. Yan. Yan. So, halimbawa, ang compositions natin, yung amount ng nickel po natin is 60. Yan. So, 60. And then, ang temperature na ginamit natin is 1,400. So, dito. So, ibig sabihin po, ang phases ng ating material, kapag 60% po yung ating amount ng nickel, aray copper nickel ha, and then ang temperature natin is 1,400, so therefore, so ang phases natin po is nasa liquid po siya. Yan, so liquid, halimbawa naman ay 60, and then 1,200, so siya naman po ay solid. So pagdating naman natin, for example, ay 320, halimbawa, 1,320. So, mga nandito po yun. 60 yung composition. So, therefore, ang kanya pong phase po ay dalawa. Siya po ay solidious. So, meron tayong part ng solid, meron din po tayong part ng liquid. Naintindihan ka po? Naintindihan yon? Yes po, ma'am. Yeah. So, yan. So, hindi na, at least napahapyawan ko po kayo kung ano po yung gamit ng isang phase diagram. So, napaka-useful po yan, yung phase diagram. So, para alam natin kung ano po yung phases ng ating material. So, once na ginamit natin itong ganitong condition. Ano pa? So, balik na tayo sa module 2. Itutuloy natin. Patapos na naman po yung ating patapos na yun. Konti na lang yung i-discuss po natin doon. Saan na ba yun? Yan. And then, we have po yung tinatawag natin na, after po ng phase boundaries, so meron po tayo na tinatawag po na twin boundaries. So kapag twin, so parang lang po, kinapi lang. Yan, ganito po yung itsura po ng twin plane boundary. So ito yung boundary. So yun yung pinaka-boundary po nitong dalawa kung saan para siyang nagmi-mirror lang po. Yan. So, meron siyang, sabi dito, is a special type of grain boundary yan, across which there is a specific mirror lattice symmetry. So, same lang to. Yan. So, parang nagmi-mirror lang po tayo. Yan. So, ito yung tinatawag natin na twin plane boundaries po. Yan. And then, yan. So, the last one, is yung tinatawag naman natin na bulk or volume defect. Yan. Yung pag malalaki na yung madamihan na siya. Yung pag malalaki na, kasi di ba pag, sabi ko sa inyo, di ba dati, yung simple dash, so composed na po siya ng mga 20 million atoms. So kapag malalakihan na po yung atin, yung katulad ng mga ginagamit natin, di ba meron tayong isang metal, so, malaki na po yun. Yan. So, meron din mga defects po dyan. So, ang example po ng mga defects po natin ay include daw po yung pores. Kapag may butas, yung crack. Yan. Kapag may crack po yung ating material. And then, yung may mga napasama po tayo na other elements po. And, kapag meron din po siya na other phases. So, ang pinag-uusapan natin ay pangmalakihan. Sabi dito, these defects are normally introduced during the processing and fabrication step. Yan. So, all these defects are capable of acting as stress razor. So, kapag meron mga tayong bulk or volume defects, so, kalimitan, so, dun po pag sinabi nating stress razor, so, dun po nagka-concentrate yung ating stress. Kasi kapag halimbawa, meron kang crack, di ba, may crack ka sa loob, o kaya may butas ka sa loob, may pores ka, so may butas ka sa loob. So therefore, hindi na ganon ka-taas yung strength compared dun sa po. So walang defect. Kasi kapag halimbawa may butas ka sa loob, di ba yung ating stress po is equal to the force all over the area. So kung may butas ka sa loob, yung area mo, nababawasan. So ibig sabihin, so dun po nagkakaroon ng stress razor. So dun nagka-concentrate yung ating stress. So parang yun yung aatakihin ng ating force, yung ating stress po, para mag-fail yung ating material. Kasi meron ka na pong mga ganon. So mas maliit na po yung strength ng ating material kapag meron ka ng mga butas-butas sa loob. So doon nag-start po yung
So mag-start siya sa, halimbawa may butas, tapos hinila natin, and then in-apply natin siya ng force, and then habang tumatagal po, so dun mag-start po yung ating pagka-failed po na ating material. So yung maliit na butas, so lalaki ng lalaki siya until mag-fail po yung ating mga materials po. Sabi dito, all these defects are capable of acting as stress raiser and thus deleterious to parent metal's mechanical behavior. Yan. So, however, in some cases, foreign particles are added purposely to strengthen the parent material. So, yung mga foreign particles po, halimbawa, may napasama na other elements. So, minsan, yun po ay intentional na isinasama. So, in order to improve po yung ating property ng ating materials. So, lalo na sa metal, so nagkakaroon tayo ng mga alloying elements. So, yun po yun. And then, sabi dito, the procedure is called dispersion hardening where foreign particles act as an obstacle to movement of dislocations which facilitate the plastic deformations. So, the second phase particles act in a two distinct way. So, particles are either may be cut by the dislocations or the particle resist cutting and the dislocations are forced to bypass them. So, in strengthening due to the order particles are responsible for the good high temperature strength or made of many superalloys. So, however, pores are detrimental. So, because they reduce effective load-bearing area and act as the stress concentration sites. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina kapag may mga butas. So, minsan yung defect po is may advantage. So, minsan naman po ay wala. So, depende po kung ano yung klase ng defects. And kung ano yung magiging reactions po ng ating materials. Yan. Din sa ating conditions, sa environment po. Yan. So, minsan, kapag may mga defects po tayo, yan, katulad ng sa surface, di ba, sa surface natin. So, di ba, hindi po fully yung kanyang, sa neighboring atom. So, ang nangyayari doon, so, pwede tayong magka-reactions po dun sa other elements. Kasi doon tayo magkakaroon ng bond. Nagigets ka po. So, yung imperfections na to, hindi siya masama. So, minsan nakakaganda pa po siya. So, in order to improve po yung ating property ng ating material. Yan, katulad po ng ating mga tinatawag na interstitial impurity atoms. So, sabi ko nga sa inyo, yan, pwedeng pumunta doon yung mga other elements sa mga interstitial sites and in order to improve po the property of the material. So, doon pupunta po yung ating mga other elements dun sa mga interstitial sites natin. O kaya naman po, kapag may missing atom, so dun pupunta po yung other atoms po, yung mga substitutional impurity atoms natin. So, pwede po siyang dun pumunta. So, nagkakaroon po ng reactions kapag meron po tayong defect. So, kapag wala pong defect, so, super stable ng ating material. So, wala siyang nagiging reactions. Ano po? So, okay lang po na magkaroon ng defect. So, meron siyang advantage at saka po meron siyang disadvantages. At sabi nga natin, so, nobody is perfect. So, lahat po ay may defects. Okay? So, hanggang dyan lang po yung discussions natin para po sa module 2. Okay? So, ang next natin na gagawin po is, bali po siya exercises number 1 is i-upload ko na lang po siya dito sa ating Google Classroom. Ano po? So, makikigawa na lang po. And then, sa next po na face-to-face, so, ipapasa niyo po yung hard copy. Ako ha? Hello po. Nakuha ka po. So, hindi ko na kayo mabibigyan ng time na gumawa, halimbawa, sa susunod na meeting yun ang gagawin natin. Kasi late na po tayo ng, late na tayo ng 1 week. So, ngayon po ay week 4. So, yun yung naka-assign po sa atin based on the syllabus. So, week 4 po ay yung ating exercises number 1. So, yun na po yung gagawin ninyo. So, hindi lang po dun sa time natin. Okay po?
Hello. Yes. Okay. So, yung sa next meeting po, ang i-discuss natin is about na po sa properties ng ating metal. Anong ating mga materials. Sana po matapos natin yung lahat ng properties na yun para po makasabay tayo dun sa schedule po natin. So, base po dun sa ating syllabus. Okay? So, isasend ko na lang po ha. Doon nyo na lang po tingnan yung atin pong exercises number 1. Tapos, titingnan ko kung pwede pong ipapasa siya sa Google Classroom. Kasi di ba nag-increase na po yung ating yung allotted po na na pwedeng i-store po sa Google Classroom. Allotted po sa Drive. So, tumaas na po yung pwede nating i-save sa Drive. Unlike po dati na ang parang 10 GB lang yung amin dati. So, ngayon yata ay tumaas-taas na po siya. Kaya pwede na pong mag-submit sa Google Classroom. Wait lang ha, titingnan ko lang po ang storage ko. Baka kasi mababa na siya. Ang dami ko na kasing pinasubmit ko sa Drive. So, saglit lang po. Habang naghihintay tayo, meron po ba kayong tanong? So, meron po ba kayong tanong about po dito sa ating module? So, ano pala, 100 GB na pala yung sa amin na storage. Pwede na tayo mag-paano yun. Kaya nyo ba yun ipasa next meeting? Hello? Kaya nyo ipasa po next meeting? Yes po, Mr. Santos. Ma'am, by Monday po. Apo, kaya? Kung hindi naman, okay lang po na, sa susunod po na face-to-face po siya ipapasa. Yung pong hard copy. Hard copy ha. Yes po. By Monday po ba ay pupunta po kami sa school if papasok? Hindi po. So, susunod po na face-to-face natin. Even weeks na ulit. So, meron kayong 2 weeks para po gawin yung inyong meron kayong 2 weeks para gawin po yung atin pong exercises. Yan. Sa week 6 nyo na po siya ipapasa. Okay po? Any questions pa po? May tanong pa? Meron pa pong tanong? At least nakasurvive po tayo kahit walang internet sa school. Kung nag-load pa talaga ako sa Smart Broha para maklase kayo. Okay po? And so kung wala na pong tanong, kindly open po your camera for the attendance. Open po ako. Makiki-picture naman po ako, makaka-screenshot po ako kasi mahina po yung aking internet. Meron po ba akong video? Wala. Meron akong picture? Wala po. Wala Open po yung camera ko, hindi. Yan, katulad niyan, hindi kita. Mahina pong aking internet. Sino pong pwedeng mag-screenshot? Anyone po na pwedeng mag-screenshot? Yan, naka-open na po ang aking camera pero wala po akong makita. Sino pong pwede? Any volunteer po? Yan, sige po, Mr. Santos, ikaw na lang. Meron pa po. Sabihin mo ha pag magpipicture na. Taking the picture na po. Okay na? I-take pa lang po. 1, 2, Sige po. Sabi ko na nga din sa una, and another one. 1, 2, 3 po. Okay na po? Yes. Okay, yan. So, salamat po. And if wala na po kayong tanong,
So, pwede na po kayong mag-leave. So, ingat po kayong lahat. So, thank you po sa pag-attend ng ating class. Ako, yung ginaano ko sa iyo. Kaya lang. Thank you po, ma'am. Thank you.